Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Ive Alaina. Dati akong residente sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. Bagong lisensyado at puno ng optimismo. Ang bawat pasyente ay isang misteryo na gustong kong lutasin. Ang una kong permanenteng assignment ay sa isang psychiatric ward na may mga pasyenteng na-diagnose ng schizophrenia, bipolar disorder, at iba pang malubhang mental illnesses. Buong gabi ang aking duty at kadalasan ay tahimik lang ang mga pasyente. Paminsan-minsan may sisigaw o kakanta pero sanay na kami doon. Pero isang gabi may kakaibang nangyari na nagpabago sa pananaw ko sa lahat. Hindi ako makatulog sa loob ng maraming linggo pagkatapos. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Bandang 2:00 ng madaling araw noon, nagtatrabaho ako sa aking desk, nagsusulat ng mga progress notes. Medyo inaantok na ako at pinilit kong gisingin ang sarili ko. Narinig ko ang isang boses. Doktor. Tumingin ako. Si Elena, isang pasyente na may paranoid schizophrenia. Tahimik siya palagi, nakaupo lang sa sulok ng kanyang kwarto. Bihira siyang magsalita. Elena, hindi ka pa ba natutulog? Hindi ako makatulog. May umiiyak. Nagulat ako. Wala akong naririnig na kahit ano. Tahimik ang buong ward maliban sa tunog ng aircon. Elena, wala namang umiiyak. Meron. Ang anak mo. Umiiyak siya. Kinabahan ako. Wala pa akong anak. Paano niya nasabi iyon? Baka may hallucination lang siya. Elena, alam kong minsan ay may naririnig kang hindi namin naririnig. Hindi yan hallucination, doktora. Ang anak mo, umiiyak siya sa bahay niyo. Dahil hindi kanya kasama. Nagulat ako sa sinabi niya. Paano niya nalaman na may anak ako? At paanong alam niya na naiwan ko siya sa bahay? Wala akong sinasabi tungkol sa personal kong buhay sa mga pasyente. Elena, wala akong anak. Meron. Ang pangalan niya ay Isabel. Natutulog siya sa pink na kumot. Nanlamig ako. Ang anak ko, si Isabel, ay natutulog sa pink na kumot. Ito ay isang detalye na hindi niya maaaring malaman. Alam na alam ko iyon. Nanginig ang mga kamay ko. Paano mo nalaman iyan, Elena? Kasi nakikita ko. Nakikita ko ang lahat. Ang asawa mo nasa kusina pa. Nagkakape. Namutla ako. Ang asawa ko, si Marco, ay madalas magkape ng madaling araw kapag nagtatrabaho ako. Elena, sino ang nagsabi sa iyo ng mga bagay na ito? Walang nagsabi. Nakikita ko. Nakikita ko ang buong bahay niyo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ito normal. Hindi ito schizophrenia. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Biglang tumayo si Elena at lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin at parang may ibang tao ang tumitingin sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ang kwintas mo. Sabi niya, ingatan mo. Regalo iyan ni Lolo Ernesto. Hinawakan ko ang kwintas na suot ko. Regalo ito ng aking lolo bago siya namatay. Halos hindi ko na ito inaalis. Wala ni isa sa mga kasamahan ko sa trabaho ang nakakaalam nito. Elena, paano mo? Ang ilalim ng kwarto mo puno ng tubig. May tumutulo. At doon na ako tuluyang kinilabutan. Tumutulo nga ang gripo sa banyo namin. At dahil sa matandang bahay namin, minsan ay umaabot ang tulo sa ilalim ng kwarto. Madalas itong inaayos ni Marco, pero nakalimutan niya siguro bago ako umalis. Elena, ano ka ba? Sino ka ba talaga? Hindi ako si Elena. Nakikita ko lang ang nakikita niya. Sino ang nagsasabi sa akin ito?
Ang mga espiritu. Nakakarinig sila. Nakakakita sila. At naghahatid sila ng mensahe. Nanginginig ako sa takot. Hindi ako makapagsalita. Umuwi ka na, doktora. Kailangan ka ni Isabel. Masama ang pakiramdam niya. Nagmamadali akong umuwi pagkatapos ng shift ko. Hindi ako mapakali. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Marco natulog sa sofa, na may kape pa sa lamesa. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ni Isabel. Natutulog siya sa pink na kumot. Hinawakan ko ang noo niya at mainit nga siya. Lagnat. Agad ko siyang dinala sa ospital. Sa oras na iyon, kung hindi dahil sa sinabi ni Elena, hindi ko malalaman na mailagnat pala ang anak ko. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.